Hello pong muli mga tambay. Si Kamanong po, ang inyo pong lingkod. Nagkukomento po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita nitong mga nakaraan po sa UNTV po ulit. Maraming salamat po sa UNTV News na meron po tayong kinukomentuhan mga tambay. At syempre po, ang sikat na sikat po ng ating Vice President. Alam natin, pagka nagsalita, talagang pinagkakaguluhan po. Lalo ng mga kritiko po ng ating Vice President. Ngayon po, hindi naman po nawawala. Hindi dadalo ang ating Vice President sa SONA ng ating Pangulong Marcos. Pero manunood naman po siya mga katambay. Kasi hindi naman mandato ng isang Vice President at wala po itong labag sa batas na hindi niya pagdalo ng SONA ng Pangulo. At unang-una, wala ng unity mga tambay. Wala ng unity. Kaya po ito, pakinggan po natin ang pahayag po ng Vice President Sara Duterte sa kanyang panunood ng SONA ng Pangulo ng Pilipinas. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. Pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Magmumonitor pa rin si Vice President Sara Duterte sa isasagawang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam kanina kay VP Sara kaalinsabay ng turnover ceremony sa DepEd, sinabi nito na manonood pa rin siya ng SONA at naririto siya sa Maynila sa July 22. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na hindi siya dadalo sa taunang ulat sa bayan ni PBBM at itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Nilinaw rin ito na hindi ito biro o isang bomb threat. Sadya lamang aniya na marami ang hindi nakaunawa sa kanyang naging pahayag ukol sa pagiging designated survivor niya. Samantala, sinabi rin ni VP Sara na wala pa siyang plano para sa 2025 midterm elections. Aniya nagkausap na rin sila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinakiusapan umano siya nito na tulungan sa pangangampanya ang mga kandidato sa ilalim ng PDP laban. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Maging si PBBM umano, pinakiusapan siya noon na tulungan ang magiging senatorial candidates ng administrasyon. I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm elections. Dagdag pa ni VP Sara, pagkatapos ng SONA ay mayroon siyang nakatakdang pakikipagpulong kay Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang masinsinang pag-uusap. Jed Neresina, UNTV News. Ayan po mga tambay, malinaw po ang paliwanag po ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Talagang si Vice President Sara po, pag nagsalita po, talagang dudumugin po ito na naman ng mga media kritiko mga tambay. Ngayon po, malinaw na malinaw ang sinabi ng ating Vice President. Manunod siya ng SONA at siya ay nasa Manila mga tambay. Kahit naman si Kamanong mga tambay, komento ni Kamanong, mahirap pong umatin ng SONA. Lalo kung nakikita naman po natin na ang nangyayari sa ating bansa wala improvement. Ano ang isosona natin, i-report natin sa ating mga kababayang Pilipino mga tambay? Ano i-report natin? Ang sinasabing ang 20 pesos na bigas na hindi nasolusyonan sa loob ng 2 taon. At ang nagtaasang bilihin, nagtaasan ng Meralco mga tambay, 2 piso mahigit at tinaas no isang araw. Ngayon naman, ito naman po, ito pong panahon na ito, tumaas din po ang presyo ng karne, lalo po ang manok, mga tambay, pambihira. Kasama po kaya sa SONA yan. Ano po ang isosona natin, mga tambay? Yung mga plano na naman gagawin, pangarap
ng ating Pangulo. Dahil yung mga nakaraang pangarap, pangarap pa rin hanggang ngayon. Di mo ba? Nagkakasunod-sunod po ang problema ng bansa, hindi masolusyonan. Ano po kaya ang isasama sa SONA? Yung walang tigil na pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan, mga tambay. Na hindi tumitigil ang pamahalaan na magbigay ng ayuda para ibsan ang kahirapan ng bansa. Ayuda ang solusyon. Di ba? Yung po ba? Kaya mahirap pong umatin ng isang Vice President, mga katambay, dahil napakatalino po ng ating Vice President. At alam po ng Vice President ang problema ng bansa. Sa nakikita niya po, wala pong ilalatag na achievement sa loob ng 2 taon ang Pangulo ng Pilipinas, lalo sa SONA. Kaya sa nakikita ni Kamanong, ang SONA, parang kwento lang po muli at mga pangarap at plano pa na gagawin, mga tambay. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Kaya unang-una, wala namang unit team na. Di ba? Napakaaga nilang nagpakita ng kanilang kulay. Ang sinasabi nga po, di umano, kulay agad. Wala pang 2 taon, inilabas na nila ang tunay nilang kulay, mga tambay. Na ang bagong Pilipinas daw, di umano, ay hindi para sa bayan, kung hindi para sa mga oligarko, di umano. Para lang sa mga mayayaman sa ating bansa, mga negosyante. Hindi po pang bayan na sinasabi. Kaya mahirap po. Kaya ang ating Vice President, talagang napakagaling ang ginawa at talagang napakatalino. Dahil alam niya, iba ang kanyang, ang gustong mangyari ng Vice President sa ating bansa, ibang-iba sa gustong mangyari ng Presidente ng Pilipinas. At siyempre po, napakarami kasing issue ng Presidente, lalo po sa kanyang pagkatao, na hindi pa po natutuldukan hanggang ngayon, mga katambay, ang kanyang drugs, ang kanyang issue sa drugs, mga katambay, wala pa pong tuldok. Kaya po, ang Vice President, meron din pong agam-agam yan, mga katambay, di umano, sa kanyang sinasabing sinamahang Presidente, kung totoo ba, di umano din ito, about sa issue na droga, na pilit tinatabunan po, mga tambay. At ano po kaya ang isasama rin sa SONA? Yung pagiging PCG o yung Coast Guard na naging Coast Guard na rin po ang First Lady noong mga nakaraan, mga tambay, na binigyan na po ng pwesto o admiral po yata, na po pwede na pong isabak kung magkakagyera ang ating bansa, mga tambay. Na katulad din po ng ating Vice President na isa rin pong reserve sa Army, mga tambay, di po ba? Ang isasama po kaya ng Presidente sa SONA, yung pagiging makabayan ng First Lady, mga tambay. At ano pa? Sa nakikita po ni Kamanong, mga tambay, yung SONA, isa pong magandang kwentuhan po ang lalabas sa SONA. Kasi yung mga problema na dapat solusyonan, hindi nagawa. Yung ngayon, 2 taon na po, katulad po ng pabahay na lang. Mga katambay, pabahay na 1 milyon, 1 taon. Ayon po sa Pangulo, pangarap niya magkaroon ng pabahay at least 1 milyon, 1 taon. Nasa na po kaya yon, mga katambay? Kaya alam ng Vice President yan. At nilinaw din po ng Vice President ang sinasabi po ng sa politika, lalo po sa midterm election ng 2025, next year na po yan, na talagang hindi pa siya makikisali hanggat maaari sa midterm. At ganun din po, talagang ang Pangulo ng Pilipinas ay kinausap din po, di ba? Sa kabila ng kinausap po ni Pangulong Duterte ang kanyang anak, na suportahan po ang kandidato po ng PDP laban ni Pangulong Duterte. At ganun din po, mga tambay, talagang hiyang-hiya naman tayo sa bagong Pilipinas na pilit na pinai-endorse at samahan po ng BP Sara ang mga pambato po ng bagong Pilipinas, administrasyon po ng Pangulong Marcos. Hindi nga lang masabi di umano ni Vice President na binudol mo na nga kami. Nabudol na kami, mga tambay. Nabudol mo na ang mga Pilipino. Di umano, hindi lang masabi ni Vice President na pati ako nabudol sa nangyari po sa ating bansa. Tapos, isasama mo pa ako
para i-endorse ang mga senador ng bagong Pilipinas na di umano. Isang problema na naman. Nagkaroon na nga kami ng problema sa Pangulo ng Pilipinas di umano. Nasabi nga po na nabudol ang mga Pilipino at ganoon din ang Vice President. Nawala ka namang ipinakitang performance sa loob ng 2 taon maliban sa travel. Nawala naman pumapasok di umano na napakarami investor sa ating bansa at hindi makapagbigay ng trabaho. Di ba? Tapos, pagkatapos mo ipolitika ang Vice President, ang pamilya Duterte, na pabagsakin at gawa ng mga issue, kung ano-anong issue, isinasangkot, pati sa West Philippine Sea, di ba? Mga gentleman agreement, kung ano-ano pa, na EJK, di ba? Drugs, na sinasabi, protector, meron pang sa Pogo, mga tambay, at mga baril na dala-dala nila sa panahon na binigyan daw ni Kibuloy, mga tambay. Parang wala po yata nangyari na pamumulitika sa pamilya Duterte, sa Vice President, na mismong presidente, kinausap ka para tulungan ng administrasyon. Hiyang-hiya naman tayo, mga tambay, sa administrasyon ng bagong Pilipinas. Pagkatapos mong yurakan, siraan ng siraan, kasama ang iyong BP, ang iyong Vice President, lalo sa sinasabing confidential fund na doon binakbakan ng Kamara sa pangunguna po ng Makabayang Black, mga tambay, di mo ba? Tapos, parang wala lang nangyari, mga tambay, sa isang presidente ng Pilipinas. Tulungan mo kami. Ang aming kandidato, matalino ang Vice President Sara Duterte. Kaya nga, nag-resign, nag-space, gumawa na ng space sa inyo, ang Vice President. Dahil una-una, wala nang unit team. Pati siya mismo, naranasan niya ang panggigipit sa kanya. Di ba? Pati yung kanyang confidential fund. Pinulitika, mga tambay. Tapos, parang wala lang sa inyo ang ginagawa niyo pagpapabagsak sa kanya at sa dating Pangulong Duterte, sa mga Duterte. Napilit yun sinisiraan ng pagkatao, ang mga gagandang ginawa. Pinalitan nyo. Pati sa pamilya mismo ng Pangulong Marcos, yung kabutihan, ginawa na pagiging political will ni dating Pangulong Duterte, yung kanyang political will na maipalibing ang matandang Marcos, ang dating Presidente Marcos Sr., di ba? Baliwala lang po sa bagong Pilipinas yun, sa pamilyang Marcos. Baliwala po yung pagdating sa politika, talo-talo muna tayo, mga tamay. Dahil kailangan namin power, manatili kami sa power. Ang importante po yata, di umano, sa bagong Pilipinas. Ano po masasabi niyo, mga katamay? Si Kamanong po, tama po ang ginawa ni BP Sara, na wala po siyang panigan, lalo po i-endorse ang mga kandidato po ng bagong Pilipinas. Tama po ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kayo po, pwede po tayong mag-comment sa ating comment section, mga tambay. At nagpapasalamat pong muli si Kamanong, mga tambay, sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po ni Kamanong sa YouTube at TikTok. At syempre po, salamat po ng marami sa mga nagsusubscribe po ng ating maliit na channel. Ingatan nawa po, mga tambay, sa muli. Paalam. Bye-bye.